susulat. Huwag gagamitin yung salita ng Diyos, wala ka pala. Right? Sablay na naman. So, nag-call out si Satan na yun, sabi niya, sama ka sa akin, ibigay ko na sa iyo. Sky is the limit. Ano sabi ni Jesus sa kanya? Diba? Tapos lumayas ka. Lumayas siya ka. Kung mapapansin nyo yung verse na yun, yung scripture, akala natin, conversation between Jesus Christ and Satan. Pero hindi pa na. He never talked to Satan. Ang ginawa niya lang nung huli, na-rebuke niya sa Satan, ginawa niya na lumayas. Pero he never get a conversation with Satan. You know what? Ang pinaka-revelation, ang kinakusap niya yung matis. Di ba sabi sa Psalm, yung ginurong Psalm ni David, bless the Lord, O my soul, in order to bless His holy name. Si David, the spiritual man of David, kinuman yung soul niya. Di ba? To bless God, to praise God, to praise God. So Jesus Christ himself, He illustrated on how we can penetrate Satan. Not in conversation with Him, but in reminding ourselves. Diba, ang ginawa ni Jesus Christ, hindi siya nakipag-usap kay Satan. So sabi Satan na gawin yung tinapay ang bato, ang niraman niya sarili niya. Sabi niya, parang ganito, parang kay Satan, hello, Ben. Sabi sa word, hindi lang ito tinapay ng bukumin. Kasi bakit? Alam niya na si Satan is magdideceive lang na magdideceive. Kaya ang na-remind niya yung sarili niya. The physical man is reminded by the spiritual. Kasi bakit? Weak physically. Dahil sa fasting. And malakas yung spiritual man. Dahil yun yung nurtured. Di ba kasi ginawa niya 40 days of prayer and fasting. While denying the physical body, is strengthening the spiritual side of him. Hello? Kaya ganun yung ginawa niya. He never talked to Satan. Ang niremind niya sa sarili niya. So it's also a reminder for us that every time na magkakaroon sa atin ng ganong approach and deception in our mind, you don't have to just remind yourself. Kasi kahit anong rebuke mo doon, kung yung physical mo ma-agree, susunod lang yun. Tapos bandang wala pag nahuk ka doon, bigla mo na makakondem sa sarili niyo, bakit ako napahulog doon? Diba? Kasi, kahit anong sabihin mo, kung yung physical mo mas malakas, susunod yun kasi pag sinabi ng mind mo, didiretso yung katawan. But if you will remind your mind, hindi ka lumulog-sulod yung gagawin mo, huwag ka nang tumuloy. O di ba iba naman, oo nga. So you have to remind yourself. Amen. Amen. That is the purpose of having the Word of God inside you. Meron kang weapon. Kasi yun yung naging weapon ni Jesus Christ on how he will remind him. So, hindi niya binato kay Satan yung word na yun. Ang remind niya sa sarili niya. Kasi ginamit din ni Satan yung Word of God eh. Di ba sabi, nasusulat na eh. Sabi doon, di ba? Hindi hayaan na lang yun na tumatulog pa ako sa lupa. O di ba? Kung ako yun, oo nga no. Word of God yun, makagaling na yung word yun. Bako ako doon, tumalon na ako, pero hindi. Di ba, he himself na-remind niya rin. Sabi niya sa susulat, panahon mo na gamitin sa tayo. So, he is not talking to Satan, but he's reminding himself. Di ba? Kaya nung huli, di ba, nung kinuhuli pa rin siya sa talas, anong ginawa niya? Kinuman niya sa Satan na lumayas. Yan sa talas, di ba, umalis. So that's how strong the physical and the spiritual man inside of him that he portrays on how we can also strengthen the spiritual man inside of us. No, we have to nurture it with spiritual things. Fasting, your prayer, your devotion, yourself, and even the process kasama po in strengthening our spiritual side. Amen.